Ang taon ay 2002. Si Manny Pacquiao matapos umangat sa ranggo ng boxing sa Pilipinas at gumawa ng malaking ingay sa mas malaking Amerika ay nais maging mula sa 2 timbang na kampeon sa mundo hanggang sa 3 timbang. Ngunit una, isang dating kampeon na nagngangalang Jorge Julio ang nais agawin ang pinaghirapan ni Pacman sa isang mahirap ngunit karapat-dapat na 12 round na laban. Ipapakita ba ng matandang ngunit matalinong kampeon na si Julio na ang karanasan ay mas matimbang kaysa sa kislap o ang paglalakbay ni Pacquiao bilang isang mabagsik na banta ay papasok pa lamang sa ikalawang Super Dark? Ngayong gabi, inaalala natin ang mga unang taon ng isang hinaharap na alamat at isa sa mga pinakakapansin-pansing kabanata nito. Simulan na natin. Noong 2002, si Manny Pacquiao ay wala pa sa mga mas kapansin-pansing panalo na makikilala siya kalaunan. Wala pang Eric Morales, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya o Adrian Broner sa kanyang record, ngunit may napakalaking potensyal. Oo, 2 beses nang natalo si Pacman sa kanyang karera hanggang ngayon na may record na 33-2, pero ang isa sa mga iyon ay noong siya ay 17 anyos pa lamang at ang isa pa ay laban sa isang mahusay na knockout artist si Medgon Sinsirat sa isang laban na malinaw na hindi pa handa si Pacquiao. Ngunit isang mahalagang aspeto ng ikalawang pagkatalo na madalas na hindi nabibigyang pansin ay ito ang naging dahilan kung bakit ang batang Manny ay namatay at ang alamat ay isinilang. Palagi kong sinasabi, hindi mo alam kung kailan darating ang susunod na Muhammad Ali sa pintuan mo. At isang araw dumating itong maliit na batang Pilipino, 122 libra, at lumapit siya sa akin. Halos hindi siya makapagsalita ng Ingles. Sabi ng manager niya, si Ginoong Nazario, narinig namin na magaling ka sa mids. Sabi ko, ayos lang ako. Pagkatapos ng isang round, parang matagal na kaming magkakilala. Pagkatapos mawala ang titulong ito, nagsimula ang karera para muling maging kampiyon at 2 taon ang lumipas bago dumating ang sandaling iyon sa Super Bantamweight Division laban sa hindi gaanong kilalang Leonardo Leduaba. Hindi ko pa siya nakita. Sa totoo lang, hindi ko pa siya narinig, pero ngayon nakita at narinig ko na siya. Pagkatapos lamang ng isang depensa laban sa isa ring talentadong si Agapito Sanchez na nagtapos sa tabla ayon sa utos ng doktor, nagising ang dakila sa loob ni Pacquiao at tumanggi siyang matapakan o baliwalain muli at dito pumapasok si Jorge Julio. Dumating ang gabi ng laban noong 8 ng Hunyo 2002 habang si Pacman na kilala noon bilang The Destroyer ay pumasok sa ring. Ang sumisigaw at nagkakagulong mga tao ay itinanghal na ang kanilang kampeon bago pa man magsimula ang laban. Pagkatapos pumasok ng kalaban sa ring, nagdikit ang kanilang mga guwantes at tumunog ang kampana para sa unang round. Boxing! Si Maldonado ay manager din ni Agapito Sanchez na nag-foul kay Pacquiao ng walang awa sa San Francisco at sinabi ni Freddie Roach sa amin kahapon, hindi ako magugulat kung susubukan ni Julio